Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. Kami po ay muli ay nandito sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po sa aming buhay at lakas, Lord, na binigay mo muli sa amin. Turing o Diyos na pagka wala ka sa amin, wala kami magagawa. Our hope is only you, Jesus. Ang aming pong lakas, lahat ng aming bagay na nasa amin, Panginoon, ay galing sa iyo. Alam po namin yan. At ina-acknowledge namin ang lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. Ang lahat-lahat, Panginoon, ay sa iyo. Maliit malaki, sa iyo lahat ito. We so thankful and grateful, Lord, dahil lahat ng ito ay pinagkakatiwala mo sa amin. Marami po salamat. At hindi namin sasayangin, Panginoon, ang lahat ng bagay nito. Hahawakan namin, Panginoon, ng may pag-iingat at pagmamahal. Thank you, Jesus. At ang buhay namin ay iaalay namin sa iyo. Wala na pong iba. Maraming pong salamat. Kayo pong siyang manguna sa umagang ito. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang sumamin lahat. Lead us, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Dapat po may mag-devotion po ngayon. Pero hindi po ready. Kaya ako na po ang bigay. Sandali lang naman po ito. Mga 10 minutes lang siguro. At alam natin na tayo ay nasa huling panahon na. Ito naman, topic na yung Brother Mark. At lahat po ngayon, kung nanonood kayo ng mga news ngayon, maganda manood Fox News, CBN News, at saka Al Jazeera. Yan ang pinapanood ko eh. Kasi meron silang talagang kino-cover nila yung nangyayari sa Israel ngayon. So, yan ang salamin natin ng Israel. Kung ano yung nangyayari doon, dapat alam natin. Dapat watchful tayo sa lahat na nangyayari sa paligid natin ngayon. Open our Bible po sa 1 Thessalonians chapter 4, 14 to 18. At alam natin itong lahat na ito ay pangako niya sa atin no one day, siya ay babalik at kukunin niya tayo. Sabi niya po dito, for if we believe that Jesus died and rose again, even so, God will bring him those who sleep in Jesus. Ibig sabihin yung mga namatay, sleep. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precedes those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, hallelujah, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up, raptured together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord forever. Therefore, comfort one another with these words. Kung manunood po kayo ng news ngayon, grabe ang gera, grabe ang awayan, earthquake, calamity, flood in every way. India, nakita niyo kung gaano ngayon ng India, grabe, ang dami namatay, 300 dahil sa flood. Grabe yung nangyari. Pero sabi niya, comfort one another with this. Huwag kayo mag-alala, darating ako. Huwag kayo mag-alala, mga Kristiyano. Lahat ng yan kailangan mangyari. Sabi niya, comfort one another with this. Ang gulo ng mundo. Ay, okay lang. Darating ako, sabi ni Jesus. Comfort one another with this. Ang gulo ng family ko, nagwawatak-watak kami. Okay lang. Focus your eyes to Jesus. One day, babalik ako. Comfort one another with this. Sabi niya. So, babalik po ang Diyos anytime soon. Hindi natin alam kung kailan. At meron pang lumabas na pangalan niya is Joshua. Nakikinig ako dun sa news, sa CBN News, na isa siyang, hindi naman siya ata pastor, pero nag-preach din siya. Lumabas siya, nag-predict siya.
Ininyo yung timeline nung prophecy ni Daniel yung 70 weeks. So sabi niya, kinumpit niya daw na darating daw si Jesus, ang rapture is between September 23 to 24. May computation na no? May date talaga. Medyo nakakatakot. May date talaga. Diba? So, marami pa siya mga sinasabi. May mga, panoorin niyo po, pangalan niya po niya Joshua eh. Joshua, basta nasa YouTube siya, sikat siya eh. Ngayon, dahil sa kanyang in-interview sa CBN, sa mga YouTuber, in-interview din siya. So, syempre, kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, abay madidisip ka. Matatakot ka. Ngayon, di ba? Kaya kailangan po natin sa huling panahon ay maging watchful tayo. Kailangan nagbabasa talaga tayo ng Bible. Alamin natin ito, sabi niya. Kaya, kanino ba siya babalik? Talaga. Yan tanong. Kanino ba siya babalik? Para kanino ba siya babalik? Sabi niya po sa Hebrew 9:28, so Christ was offered once to bear sins of many. To those who eagerly wait for Him, He will appear a second time apart from sin for salvation. Meaning, those who eagerly wait for Him. Pag hindi mo pala siya nihintay, hindi siya babalik para sa iyo. Kaya naghintay lang tayo ng matyaga sa Panginoon. Amen? Babalikan niya tayo. At pangako niya po yan. And if you don't look forward na siya ay babalik para sa iyo, abay, may something wrong sa iyo. Pagka hindi ka naniniwala na siya ay babalik para sa ating lahat. Ito po, pag ito ang topic, ngayon, lalo sa mga huling panahon, pag ito ang topic, medyo yung iba, yan na naman. Ay, alam ko niya, tagal ko na narinig yan, noong pa narinig yan, 1990s po pa narinig yan. Ay, paulit-ulit na lang eh. Pero, tanda po natin, something's wrong sa iyo kapag ka ganun. Lahat po nakasulat yan eh. Prophecy niyan eh. Tandaan niyo po, ang sasama lang ay yun talagang totoo sa Kanya. Yung place po na pupuntahan natin is a place of holy place. Walang sinungaling doon. Walang babaero doon. Walang lasenggo doon. Walang immoral na ginagawa ang mga tao doon. We will be changed in a twinkling of an eye. Grabe, sarap po. Sarap. Nagdi-devotion po ako kanina kasi nagising ako, hindi na ako makatulog. Nagising ako ng alas 3:30. Balik ko ng balik. Sabi ko, kasi pa ang topic ko sana ngayon is about hell. Fact of hell. Pero sabi ko, binasa ko yung nagbabasa ako kanina. Abay, dito ako dinala. Kasi nanood po ako ng news bago ako bumangon. Nanood ako ng news. Yun nangyari nga sa India, marami namatay. So sabi ko, talaga nasa last days na tayo. It brings me here again to remind us na malapit ng darating si Jesus. Pero huwag tayo mag-alala. Comfort one another with this daw, sabi ng Bible. Amen? Kaya tandaan po natin, hindi papasok sa langit ang marumi ang puso. Because it's a place of holy of holies. Sabi niya sa Hebrew 12:14, without holiness, no one can see the Lord. Dapat meron kang righteous living. Hindi ka lumalakad ng lakad ng mga unbelievers. Nakilala mo na siya, lumakad ka na ng totoo sa Kanya. Maging totoo ka sa Kanya. Kagaya ng Bible study nga po natin, no? Pagdating ng judgment day, hindi mo alam na ikakas ka pala sa hell. Di ba? Pero alam mo, totoo kang lumakad sa Panginoon. Pero sasabihin niya sa iyo, one day, I never knew you. You evildoers. Di ba? Nakakatakot po yun. So, lagi po nating tatandaan na tayo ay laging dapat tapat sa Panginoon. At lastly po, ito 3 verse lang na may iwan sa ating puso. Una, 1 John 2:28. Habang hinihintay natin itong rapture, parang makasigurado tayo, how can we be sure and be rapture ready? Sabi niya po dito, 1 John chapter 2:28. And now, dear children, continue in Him,
so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. Meaning, all believers remain steadfast or abide in Him. Sa faith po natin, dapat lagi tayong totoo sa Panginoon. Abide lang tayo sa Kanya. Focus lang tayo sa Kanya. Sa Kanya lang. Wala na po iba. Spiritually dapat, handa ka. You need to be abide in the Lord. Walang pagda-doubt. Walang doubt. No doubt. Amen? Wala tayong doubt. Nakasama tayo dyan. At pangalawa po, watch and pray. Sabi niya, Luke 21:36, be always on watch and pray, that you may be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man. Sa ating mga believers, kailangan nating maging vigilant, spiritually alert tayo. Lagi tayong watch out sa ating pananampalataya. Encourage believers to watch our step, our walk to Jesus. Kagaya ng pinag-aralan po natin ng Bible study, dapat lumalakad tayo ng totoo, hindi tayo lumiliko, hindi tayo nagle-left, hindi tayo lumalakad dun sa wide road na sinasabi ng Bible. Dapat dun lang tayo papunta sa narrow road, narrow path, na papunta sa langit, papunta sa katotohanan. Amen? At ang lastly po, get your mind in control. Sabi niya sa 1 Peter chapter 1:13, wherefore, gird up the loins of your mind. Be sober and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Ibig sabihin, we need to discipline, focus yung ating isip. Hawakan daw natin ang ating isip. Bantayan natin ang ating isip, yung pag-iisip natin sa kapwa natin. Bantayan natin yung sarili natin. Huwag kang mag-iisip ng pangit sa kapwa mo. Sabi niya nga daw, iniisip mo lang daw, di ba, nagkakasala ka na. Sabi niya, di ba? So, mag-isip na tayo ng magaganda. Guard natin yung ating isip, sabi ni Peter, ng 1 Peter. So, prepare our mind lagi. Hawakan natin ang ating isip. Mentally, dapat alert tayo. Amen? At Jesus promised po ang lahat ng blessing ay isa sa atin basta hinihintay natin siya ng tapat. Sabi niya yan sa Luke chapter 12:37. No? Blessed are those servants whom the Lord, when He comes, shall find watching. Verily I say unto you that He shall gird Himself and make them to sit down to meat, and will come forth and serve them. Kaya dapat po daw tayo ay ready lagi sa Kanyang pagbabalik. Lagi tayo naghihintay ng tapat sa Kanya. Huwag nating ahayaan ang ating faith ay manlamig, kundi lagi tayo dapat on fire sa Kanya. Let our life is burning. Sabi nga niya sa verse 35 na yun. No? So, tayo po mga Kristiyano, dapat lagi natin i-examine ang ating sarili. Kaya, ngayon po, tayo dapat ay lumakad ng totoo sa Panginoon. Walang halong pagkukunuli. Walang halong hirap tayong lumakad ngayon eh. No? Kaya dapat tayo talaga ay totoo sa Panginoon. Huwag po tayong madi-discourage sa mga nangyayari sa atin. At lagi nating tandaan na babalik siya. At anytime soon, babalik na po siya. Lahat po yan ay kailangang mangyari. Pero sabi niya, huwag daw tayo mag-alala. Bago mangyari yung sinasabi niya yung tribulation period na 7 years na yan, abay wala na po tayo doon, na-rapture na tayo. Amen? Thank you, Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo. Hiling ko si Pastor sa panalangin. Ipag-pray niya tayong lahat, ang ating church. At salamat sa gawain ito dahil tayo po ay nandito. Nagpapaalalahanan tayo, nag-encourage tayo sa isa't isa. Dahil
Nabubuhay lang po talaga tayo para sa Kanya. Although nagtatrabaho tayo ngayon para sa pamilya natin, pero may mission tayo. Ang mission natin is alagaan natin ang binigay ng Diyos sa atin. Family, ang church, ang mga hindi pa nakakakilala sa Kanya, dapat po nating dalhin sa paanan niya. Amen? Thank you, Jesus. Amen. So, ang araw na to, nandito tayo dahil for Him, for our Lord Jesus Christ. At mahalaga yung ating kasuotan, mahalaga yung ating mga suot na to, pero tinitignan ni Lord yung puso natin. Ano ang nilalaman ng puso natin? Kung anong nilalaman ng puso mo, yun ang tatakbo sa isip mo. At kung anong nilalaman ng puso mo, yun ang sasabihin mo. Kung anong nilalaman ng puso mo, yun ang gagawin mo. Kaya sabi ni David, create in me a clean heart. Amen. And renew a right spirit within me. Ang puso natin ay very deceiving. Pero pwedeng itama ito sa harapan ni Lord. Kung merong hindi tama sa heart natin, ano yung dahilan kung bakit ka nandito? Ano yung dahilan mo bakit ka nagpapagamit? Bakit ka tumatayo sa harapan? Ano yung dahilan? Ito ba ay para sa sarili o para kay Lord? Kay Lord ba talaga natin ginagawa ito? So, si Lord ang nakakaalam niyan at ikaw, si Lord ang nakakaalam ng aking puso. Siya lang nakakaalam kung ano yung nasa puso natin sa sandali ito. Katulad na sinabi ni Brother Mark, babalik siya dahil kukuhanin niya yung mga anak niya. Hindi dahil sila ay magagaling, mahuhusay, kundi sila ay may tamang puso. Mahal natin si Jesus. Mahal mo si Jesus kung bakit ka nandito ngayon. Mahal mo siya kung bakit ka naglilingkod. Mahal mo siya kung bakit ka nagpapagamit. At kung tama ang puso natin, hindi ka mapapagod. Hindi ka magsasawa na maglingkod sa Kanya. Hindi ka magrereklamo. Wala kang magiging kagalit. Wala kang magiging kaaway kasi kay Lord ka naglilingkod. Bahagi sa buhay ng tao na talagang minsan ay may mga nangyayari hindi natin nagugustuhan. Hindi natin gusto mangyari yun, pero nangyayari, pero hindi ka magsasawa na ibigay ang iyong buhay kay Jesus. At hindi ka titigil kasi sa Kanya ka naglilingkod. Hindi mo kontrol ang mga sitwasyon, but God can continue to use your life because your heart is right before the Lord. Kaya Lord, yun ang aming dalangin, yun ang aming hinihiling sa mga oras na ito. Titignan mo ang puso namin at Lord, kailanman kayo bumalik, Lord, ang puso namin ay tama. Anytime, Lord, na bumalik ka, ang puso dapat namin ay tama. Hindi basta kami, Lord, ay makatayo sa harapan lang. Pero yung puso namin ay wala dito. Yung puso namin, Lord, nakukontrol yung mind namin na hindi kami makapag-focus kasi may iniisip kami iba. But Lord God, help us that our hearts is right. That we are really worshiping you today. That we are here for you, Jesus. Kaya Lord God, marami pong salamat. Dalangin ko, Lord, na i-bless niyo po kami sa umagang ito. I-bless niyo po ang bawat isa. Bigyan niyo po kami ng maayos at tamang puso sa mga sandaling ito. At nandito kami dahil mahal ka namin at bibigay namin ang aming buhay, ang aming lakas, Lord, to honor you and to worship you today. Marami pong salamat. Mula sa practice ng music ministry, I pray na patuloy mo silang encourage, Lord, if they feel discouraged today. Palakasin niyo po sila, patatagin niyo po sila because our labor, our work in you is not in vain. Hindi po nawawala ng saysay yan, Lord. At kung napapagod at nadidiscourage, Lord God, at may mga karamdaman, Lord, kayo po may hawak ng buhay namin. Panandalian lang ho ang hirap na ito, panandalian lang ho ang mga sakit na ito, Lord God, dahil hindi talaga kami taga rito. Hindi talaga dito po, Lord, ang buhay namin, kundi sa piling mo kami, sa piling mo. Lord, pupunta kami sa piling mo. Kasama ka namin forever, Lord Jesus. Ang mga pain na ito is just temporary.
Ang mga suffering na ito ay temporary, Lord God. At nais namin, Lord, na patuloy that we need to fix our eyes, Lord God, to things that we don't see. Because the things that we see is just temporary. Kaya Lord God, yung pain sa physical is just temporary. Yung minamahal namin mga material things is just temporary. Help us to love you more than anything, so Jesus. At maraming salamat din po kasi pinagkakatiwalaan niyo po ang buhay namin, yung lakas namin. We thank you, Jesus. Pinagkakatiwalaan niyo pa rin yung mga gifts, mga talents na meron po kami. We thank you, Jesus. And use these gifts, Lord, that you've entrusted to us. Maraming salamat po sa mga material things na pinagkakatiwala niyo sa amin. Lord, tulungan niyo po kami, Lord, na patuloy ka namin pasalamatan sa mga blessings na binibigay niyo sa amin. At gagamitin namin ito, Lord God, to bless others as well. Marami pong salamat at patuloy na pagpalain niyo po ang worship service. Salamat po sa devotion. Salamat sa iyong mga salita. At salamat, Lord, sa worship. Sino mag-lead, Lord God, sa pagsamba namin sa inyo, gamitin mo siya today. Salamat sa iyong mga salita rin na mahayag ngayong umaga. And I pray that ang salita mo, Lord, ay maging pagpapala sa bawat isa. I-bless niyo po lahat ng mga members na dadalo ngayong umaga. At patuloy na ang presensya mo ay kumilos po sa lugar na ito. Wala kami ibang dalangin, Lord, kundi i-bless ka namin. And while we're blessing and worshiping your name, you gonna bless our life as well. Marami pong salamat. Kayo po ay Diyos na dakila sa lahat. Wala kang katulad. In Jesus' name. Amen. Amen.